Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga manonood ngayon. Welcome pong muli sa aking YouTube channel. Ang video po natin ngayon ay bibigyan natin ng sagot ang isang katanungan ng isa nating taga-suporta at kasamahan sa aming group chat sa Messenger sa pag-aalaga ng mga baboy. Maraming salamat sa tanong mo kaibigan at shout out po sa inyo. Sir Faithful, eto po ang tanong, sa karanasan ba namin sa pag-aalaga ng inahin ay kung okay lang ba paliguan ang buntis na baboy sa tanghaling tapat? Nasa tanghaling tapat na ngayon, oras din ng kanilang rasyon at kumakain pa ang mga alaga. Sila po ang mga inahin na nabulugan na, naubos na ang kanilang pagkain at ngayon ay magpapaligo na ako sa kanila dahil mainit ang panahon. Ito na po ang kasagutan ng tanong ng ating kasama. Sa practice po namin ay nagpapaligo po kami araw-araw sa mga buntis na inahin ng at least isa o dalawang beses kahit sa tanghaling tapat, lalo na ngayon masyadong mainit ang temperatura ng panahon. Nakakatulong ito para mapanatiling presko ang katawan ng mga inahin para hindi maapektuhan ang kanilang pinagbubuntis. Lagi nating tatandaan na walang sweat glands ang mga baboy, meaning hindi sila naglalabas ng pawis kaya sadyang mainit na ang kanilang katawan, mas lalong iinit pa dahil sa pinapakain nating feeds at idagdag pa ang init ng panahon, kung buntis ang mga alaga anong mangyayari sa kanilang dinadala. Posibleng malusaw ang fetus o mga biik sa loob dahil sa sobrang init ng kanilang katawan. Ito po ang iniiwasan nating mangyari. May ibang nag-aalaga ay hindi sila nagpapaligo sa tanghaling tapat sa pangamba na baka mapasma ang inahin dahil sa biglaang pagpalit ng temperatura, mula mainit tapos ay biglang pinaliguan, kaya minsan ay ginagawa po nila ang pagpapaligo sa bandang alas 10 ng umaga, o minsan ay binabasa lamang ang sahig para mabawasan ang init sa loob ng kulungan gayon din sa inahin. Wala pong problema doon dahil yun na po ang nakasanayan at pamamaraan nila. May mga best practices lang po tayong sinusunod at pinaniniwalaan pagdating sa pag-aalaga, basta ang lahat na ginagawa natin ay para sa ikabubuti ng mga alaga. Kung napansin ninyo ay pinakain muna namin ang mga alaga at wet feeding sila bago namin pinaliguan. Ito rin po ang aming nakasanayan, kapag may alaga na hindi kakain ay magtaka na tayo. Huwag na munang paliguan dahil napaka-unusual naman dahil sadya po silang matatakaw at biglang hindi nakakain. Obserbahan baka may iniindang sakit dahil kapag may sakit at napaliguan ay mas lalong magka-problema pa. Ang pagpapaligo sa tanghaling tapat ay magdedepende na po sa best practice ng nag-aalaga, kino-consider din sa lahi ng inahin at kondisyon ng katawan, sa disenyo ng kulungan kung well-ventilated ba, lokasyon ng pabahay kung masyadong mainit o hindi, tiyempo ng panahon at marami pang iba, basta't laging tandaan sa lahat ng ginagawa natin ay para sa ikabubuti ng mga alaga. Pati dito sa aming more than 3 months old na gagawing inahin ay nagpapaligo din kami, pero yung mga piglets ay hindi pa muna. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.